Isang taos-pusong kumusta sa inyong lahat, mga kapuso. Ako po si Clara at muli niyo akong samahan dito sa Kwentong Puso. Sabi nila, ang pamilya raw ay isang kanlungan. Pero paano kung ang mga pader nito ay gawa sa kasinungalingan? Wala ka talagang kwenta. Kahit kailan, pabigat ka lang dito. Ang mga salita ni Celine ay parang matutulis na bubog na tumusok sa puso ni Amara. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Hawak pa rin ang basag na piraso ng florera na hindi naman niya sinasadyang nabitawan. Hindi ko sinasadya, Celine. Dadaan kasi sana ako. Hindi sinasadya. O baka naman talagang gusto mo lang sirain ang lahat ng magaganda sa bahay na to? Alam mo, mula nang dumating ka dito, puro kamalasan na lang ang dala mo. Celine, tama na yan. Mahinang saway ni Julian, ang asawa ni Amara. Hinawakan nito ang braso ng kapatid, ngunit marahas itong iwinaksi ni Celine. Huwag mo kong hawakan, kuya. At ikaw, binalingan niyang muli si Amara. Ang mga matay nag-aapoy. Huwag mong isipin na dahil asawa ka ng kapatid ko, may karapatan ka na dito. Palamunin ka lang. Hindi na nakasagot si Amara. Ang salitang palamunin ay umaling-aungaw sa loob ng kanyang isipan. Pakiramdam niya ay biglang lumamig ang buong paligid. Ang mga kamay niya, na ilang minuto lang ang nakalipas, ay masayang nagtutupi ng damit ni Julian habang iniisip ang kanilang magiging anak ay ngayoy nanginginig. Ang mga kamay na ito rin ang mga kamay na matiyagang nagmasahe sa nananakit na likod ni Doña Milagros tuwing gabi. Ito rin ang mga kamay na nagluto ng kanilang mga paboritong pagkain, naglinis ng bawat sulok ng malaking bahay na yon. Naramdaman niyang nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Yumuko siya, ayaw ipakita ang luhang nagbabadyang tumulo. Bakit? Saan ako nagkamali? Ang tanging gusto lang naman niya ay isang buong pamilya, isang tahanan na matatawag niyang kanya. Ginawa niya ang lahat para mahalin siya ng mga ito, pero tila kulang pa rin. Laging kulang. Pagod na ako. Yun na lang ang mahinang lumabas sa kanyang bibig. Hindi na niya hinintay ang sagot nila. Tinalikuran niya ang magkapatid, ang basag na florera sa sahig, at ang bigat ng buong mundo. Dahan-dahan siyang umakyat sa kanilang kwarto. Ang bawat hakbang ay parang may pabigat na 1 tonelada. Humiga siya sa kama, niyakap ang kanyang sarili, at ipinikit ang mga mata. Ang tanging hiling niya ay katahimikan, kahit pansamantala lang. Ngunit kahit sa katahimikan ng kwarto, hindi siya tinantanan ng gulo. Mula sa ibaba, sa nakasaradong pinto ng opisina ni Don Esteban, may naririnig siyang mga boses, mahina, pero puno ng galit. Mga bulong na nagtatalo. Kilala niya ang mga boses na yon. Ang isa ay kay Don Esteban at ang isa pa ay kay Celine. Dahil sa sakit na idinulot ni Celine, gusto na lang sanang ipikit ni Amara ang kanyang mga mata at hayaang dalhin siya ng antok. Ngunit ang mga boses sa ibaba ay tila may sariling isip, pilit na gumagapang sa siwang ng pinto at sa mga lamat ng kanyang pagod na diwa. Pinilit niyang huwag pansinin. Ngunit ang galit sa bawat salitang binibitiwan ay masyadong mabigat para balewalain. Dahan-dahan at walang ingay, bumangon si Amara mula sa kama. Ang bawat galaw niya ay maingat, na para bang isang maling tunog lang ay magigiba ang buong bahay. Nilapitan niya ang pinto ng kanilang silid, bahagya itong binuksan at sumilip sa madilim na pasilyo. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa ilalim ng pinto ng opisina ni Don Esteban. Doon nagmumula ang mga bulong. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, pigilang hininga. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang mga paay tila lumulutang sa sahig. Nang nasa tapat na siya ng pinto, idinikit niya ang kanyang tainga sa malamig na kahoy. Hindi niya pwedeng malaman ang totoo. Boses iyon ni Celine, nanggagalaiti ngunit pabulong. Hinay-hinay ka lang, Celine. Baka may makarinig sa'yo. Sagot ni Don Esteban. Kalmado ngunit may diin. Papa naman,
Paano kung malaman niya ang tungkol sa mana? Paano kung malaman niyang lahat ng mga ito ay isang malaking palabas lang? Mana? Palabas? Ang mga salita ay tumama kay Amara na parang mga suntok. Hindi siya makahinga. Hindi niya malalaman kung mananahimik ka lang, giit ni Don Esteban. Ang mahalaga ay nasa atin ang kontrol. Kailangan natin siyang... Biglang humina ang boses. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Celine ay malinaw, malupit, at tumagos hanggang sa kaluluwa ni Amara. Malaking problema ang bata sa tiyan niya, Papa. Siya at ang batang yan ang sisira sa lahat. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Amara. Ang kanyang anak? Problema? Agad niyang hinawakan ang kanyang sinapupunan. Isang mainit na kuryente ng pagprotekta ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi nila pwedeng saktan ng anak ko. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, isang malakas na paghampas ng hangin mula sa bagyo sa labas ang nagbukas sa bintana, sa dulo ng pasilyo. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Sa gulat, nabitawan ni Amara ang maliit na music box ng kanyang ina na kanina pa pala niya hawak-hawak. Gumulong ito sa sahig at gumawa ng isang matinis na kalansing. Natahimik ang mga bulong sa loob ng opisina. Narinig kaya nila. Kumakabog ang dibdib ni Amara. Gusto niyang tumakbo, magtago, maglaho, at narinig niya ito. Ang tunog ng mga yabag na papalapit sa pinto mula sa loob. Sa isang iglap, kumilos si Amara. Mabilis ngunit walang ingay, nagtago siya sa likod ng isang malaking haligi na hindi kalayuan sa pinto. Pinakiramdaman niya ang pagpihit ng seradura. Bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa loob ay tumama sa sahig at kasabay nito ang anino ni Don Esteban. Hindi nagsalita ang matanda. Hindi rin ito tumingin sa paligid. Sa halip, dahan-dahan itong yumuko. Mula sa kanyang pinagtataguan, nanlaki ang mga mata ni Amara sa kanyang nakita. Pinulot ni Don Esteban ang music box. Ang music box ng kanyang ina. Tinitigan niya ito, hindi nang may pagtataka, kundi nang may isang ekspresyong hindi mabasa ni Amara. Isang halo ng pamilyaridad, sakit, at isang lihim na matagal nang tinatago. Kinabukasan, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa hapagkainan. Tanging ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato ang maririnig. Pinilit ni Amara na maging normal. Ngumiti siya, naghain ng kape, at kumilos na parang walang narinig na anumang masama kagabi. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat ngiti ay isang kasinungalingan at ang bawat galaw ay isang pag-arte. Amara, tawag ni Don Esteban. Nag-angat ng tingin si Amara. Sinikap na panatilihing kalmado ang kanyang mukha. Po? Inilapag ng matanda ang music box sa mesa. Nakita ko lang ito sa pasilyo kagabi. Baka nahulog mo. Ang mga salita ay simple. Ngunit para kay Amara, ito ay isang pagsubok. Tinitingnan niya kung maniniwala siya. Tinitingnan niya kung gaano siya katanga. Kinuha ni Amara ang kahon. Salamat po. Siguro nga po ay dala ng antok. Ngumiti siya ulit. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nang umalis si Don Esteban para sa kanyang trabaho at abala na ang lahat sa kani-kanilang gawain, alam ni Amara na ito na ang kanyang pagkakataon. Pumasok siya sa opisina ng biyenan. Ang silid ay malinis, organisado, at malamig. Gaya ng may-ari nito, nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ng mga drawer. Wala siyang hinahanap na partikular na bagay. Isang litrato, isang sulat, kahit ano na magbibigay linaw sa mga naririnig niya. Ngunit wala. Ang lahat ay mga papeles ng negosyo. Walang anumang personal. Walang bakas ng nakaraan. Bigo. Bumalik siya sa kanyang silid. Pakiramdam niya ay wala siyang mapupuntahan. Umupo siya sa gilid ng kama at napatingin sa kanyang lumang baul. Ang tanging dala niya mula sa Bicol na naglalaman ng mga gamit ng kanyang yumaong ina. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng mga lumang damit at ilang alaala, nandoon ito.
Isang suklay na garing, luma na, bahagyang naninilaw, ngunit buo pa rin. Ito ang paboritong suklay ng kanyang ina. Kasama nito ay isang kupas na litrato. Sa litrato, nakangiti ang isang mas bata at masayang bersyon ng kanyang ina. Sa likod nito ay isang lumang simbahan at isang plaza na tila pamilyar. Parang nakita na niya sa mga libro tungkol sa kasaysayan ng Cavite. Habang hawak niya ang litrato, kumatok si Doña Milagros sa pinto at pumasok na may dalang isang baso ng gatas. Para sa'yo, Hija. Para lumakas ka at ang baby mo. Ngunit nang makita ni Amara ang kamay ng biyenan, napansin niyang nanginginig ito. Tumingin siya sa mga mata nito at nakita ang isang bagay na hindi pa niya nakita dati. Isang pinaghalong awa at pagsisisi. Parang gustong itanong ni Amara, "May alam po ba kayo?" Nay, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Nang makaalis si Doña Milagros, muling bumalik ang tingin ni Amara sa litrato. Cavite. Kailangan niyang malaman kung anong ginagawa ng kanyang ina dito noon. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Sa kabilang linya, isang matandang boses ang sumagot. Ang kanyang tiya Elena mula sa Bicol. "Tiya, kumusta po?" "Amara, Hija, napatawag ka." Masayang bati ng matanda. "Tiya, may itatanong lang po sana ako tungkol kay nanay." Biglang nagbago ang tono ng matanda. "Bakit? May problema ba?" "Wala naman po, tiya. Gusto ko lang po sanang malaman. Si nanay po ba? Nakatira po ba siya dati sa Cavite?" Isang mahabang katahimikan ang sumunod. At nang muling magsalita si Tia Elena, ang boses nito ay halos pabulong na para bang may takot na marinig ng iba. "Oo, Hija. Taga Cavite ang nanay mo dati. At may kilala siyang isang abogado doon, si Attorney Ramon Moncruz." Ang araw ng pista ng kanilang barangay ay dumating na may kasamang ingay at makukulay na banderitas. Ito ang araw kung saan ang bawat pamilya ay naglalabas ng kanilang pinakamagandang pinggan, pinakamatamis na ngiti at pinakamasayang pagbati. Para sa mga Monteverde, ito ay hindi lang isang selebrasyon, ito ay isang pagtatanghal. "Ngumiti ka, Amara," mahinang bulong ni Doña Milagros habang inaayos ang buhok niya. Ang mga tao ay nakatingin. At totoo nga, habang naglalakad sila patungo sa plaza, ang pamilya Monteverde ay parang mga artista sa isang entablado. Si Don Esteban, sa kanyang plansadong barong, ay kumakaway at nakikipagkamay sa bawat makasalubong. Si Julian ay nasa kanyang tabi, ang perfect na anak na may magandang asawa. At si Amara, sa kanyang bestidang pangbuntis, ay ang simbolo ng masayang kinabukasan ng kanilang pamilya. Isang malaking kasinungalingan. "Napakaswerte mo talaga, Hija." Bati ni Aling Thelma, ang kanilang kapitbahay na mahilig sa chismis. "Ang buong pamilya Monteverde ay napakabait sa'yo. Kitang-kita sa katawan mo, alagang-alaga ka." Ngumiti lang si Amara, isang matamis na ngiti na puno ng lason. Kung alam niyo lang, Aling Thelma, kung alam niyo lang na ang batang ito ay itinuturing nilang isang malaking problema. Nakita niya si Julian na masayang nakikipag-usap sa mga dating kaibigan. Tumatawa ito at sa unang tingin, mukhang wala itong dinadalang anumang problema. Ngunit alam na ni Amara, nakikita na niya ang mga lamat sa perpektong larawan. Ang tawa nito ay hindi umaabot sa mga mata. Nagsimula na ang parada. Maingay ang tambol, masaya ang mga tao. Sa gitna ng kaguluhan, sa isang sandali ng pangungulila para sa isang bagay na totoo, dahan-dahang hinawakan ni Amara ang kamay ni Julian. Naghahanap siya ng kahit katiting na init, ng kahit anong magsasabing, "Nandito pa rin ako, tayo pa rin." Ngunit ang kamay na humawak sa kanya pabalik ay malamig, matigas. Hindi man lang ito gumanti ng pisil, para lang siyang humawak sa isang estatwa. Dahan-dahan niyang binitawan ang kamay nito
At sa sandaling iyon, gumuho ang huling piraso ng pag-asa sa kanyang puso. Nag-iisa siya dito. Talagang nag-iisa. Okay, picture time! Sigaw ng isang litratista mula sa lokal na munisipyo. Mabilis na umakbay si Julian kay Amara. Ngumiti si Don Esteban. Maging si Celine ay lumapit. Isang pekeng na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Isang perpektong pamilya. Habang naghahanda ang litratista, lumapit pa si Celine kay Amara. Ang kanyang mga labi ay halos dumikit na sa tainga nito. At sa gitna ng ingay, isang bulong na parang ahas ang gumapang sa pandinig ni Amara. Enjoy your perfect family moment. Baka ito na ang huli. Ang mga salita ni Celine ay gumising sa isang bagay sa loob ni Amara. Hindi na ito takot. Ito ay pagkaubos. Pagkaubos sa pag-aarte, sa pagngiti, sa pag-intindi. Tapos na ang pagiging biktima. May check-up po ako ngayon. Paalam niya kay Doña Milagros kinabukasan. Ang boses ay kalmado at desidido. Gusto mo bang samahan ka ni Julian? Alok ng biyanan. May bakas ng pag-aalala sa mukha nito. Isang pag-aalalang hindi alam ni Amara kung totoo o bahagi rin ng palabas. Huwag na po. Kaya ko na. Magko-commute na lang po ako para makalanghap ng sariwang hangin. Isang dahilan. Isang maliit na kasinungalingan para makamit ang isang malaking katotohanan. Ang biyahe papuntang Maynila ay isang biyahe palayo sa kanyang hawla. Habang ang bus ay papalayo sa Cavite, pakiramdam niya ay unti-unti siyang nakakahinga. Ngunit kasabay nito ang kaba. Paano kung walang Attorney Cruz? Paano kung mali ang lahat ng ito? Dumating siya sa Quiapo. Ang ingay, ang dami ng tao, ang amoy ng mga bulaklak at kandila. Lahat ay sumalubong sa kanya. Sandali siyang natulala. Dito sa lugar na ito, isa lang siyang estranghero. Walang nakakakilala sa kanya. Walang humuhusga. Nahanap niya ang address na ibinigay ng kanyang tiyahin. Isa itong luma at sira-sirang gusali. Ang pangalan sa itaas ay halos hindi na mabasa. At ang opisina ng abogado, matagal nang sarado, puno ng alikabok at agiw. Nanlamig ang kanyang puso. Huli na ba siya? Pero hindi siya sumuko. Nagtanong-tanong siya sa mga tindahan sa paligid. Ang una ay umiling lang. Ang pangalaway, hindi siya pinansin. Pakiramdam niya ay gusto na niyang maiyak. Ngunit tuwing naiisip niya ang mga bulong sa dilim at ang malamig na kamay ni Julian, bumabalik ang kanyang lakas. Attorney Cruz? Tanong ng isang matandang nagtitinda ng sampagita. Oo, naaalala ko siya. Matagal na siyang umalis dito. Isang mabuting tao. Alam niyo po ba kung saan siya lumipat? Halos magmakaawang tanong ni Amara. Ngumiti ang matanda. Ang balita ko'y sa Laguna na siya nakatira, Ineng. Nagretiro na. Heto, may nakasulat dito sa lumang direktoryo ko. Iniabot sa kanya ang isang maliit na piraso ng papel na may address. Pakiramdam ni Amara ay binigyan siya ng isang mapa patungo sa kayamanan. Bago siya umalis, pumasok muna si Amara sa simbahan ng Quiapo. Sa gitna ng daan-daang deboto, nagsindi siya ng kandila. Hindi siya humiling ng masaganang buhay o ng kahit anong material na bagay. Ang tanging panalangin niya, habang nakatingin sa poong Nazareno, ay lakas. Lakas na harapin ang anumang katotohanan na naghihintay sa kanya. Pabalik sa bus, pagod na pagod si Amara. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, meron siyang direksyon. Meron siyang pag-asa. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Julian. Ang laman nito ay 2 maikling pangungusap. Where are you? Nag-aalala ako. Ngunit sa pagbasa ni Amara, hindi pag-aalala ang kanyang naramdaman, kundi isang biglaang kilabot. Para siyang isang ibon na sinusubukang lumipad, ngunit biglang naramdaman ang higpit ng tali sa kanyang paa. Pagdating ni Amara sa bahay gabi na, naabutan niya si Julian na naglalakad-lakad sa sala, halatang hindi mapakali.
Nang makita siya nito, isang pinaghalong ginhawa at inis ang gumuhit sa mukha nito. Saan ka ba nanggaling, Amara? Kanina pa kita tinatawagan. Hindi mo sinasagot. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Pinilit ni Amara na ngumiti. Kahit pagod na ang kanyang puso sa pag-aarte. Pasensya na, Julian. Nag-silent mode kasi ang phone ko. Namili lang ako ng mga gamit para sa baby sa mall. Medyo na traffic lang pauwi. Tinitigan siya ni Julian. Sinusuri ang bawat salita. Sa huli, tila naniwala ito. Lumapit ito at niyakap siya. Nag-alala lang talaga ako. Sa susunod, magsabi ka naman. Sa loob ng yakap na yon, wala nang naramdamang init si Amara. Tanging panlalamig na lang. Kinabukasan, habang nag-aayos ng kanilang aparador, may nahulog na resibo mula sa bulsa ng pantalon ni Julian. Isang resibo mula sa isang flower shop. Napangiti si Amara. Baka naman sinusubukan niyang bumawi, naisip niya. Ngunit nang tingnan niya ang petsa, para itong suntok sa kanyang sikmura. Ang petsa ay kahapon, ang araw na nag-aalala ito sa kanya. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Isang masakit na ideya, ngunit kailangan niyang gawin. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang klinik ng kanyang OB-GYN. Good morning, I'm Amara Monteverde. I just want to confirm my appointment yesterday. Ma'am Amara, sagot ng nasa kabilang linya. Wala po kayong schedule kahapon. Next week pa po ang balik ninyo. Bumagsak ang telepono mula sa kanyang kamay. Ang bawat salita ay isang kumpirmasyon. Hindi nag-aalala si Julian. Naghihinala ito. Sinusubaybayan siya. Hinarap niya si Julian ng gabing iyon. Inilapag niya ang resibo ng flower shop sa mesa. Akala ko ba nag-aalala ka sa akin kahapon? Tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Hindi nakasagot agad si Julian. Amara, I can explain. Explain what? Na habang nag-aalala ka, bumibili ka pala ng bulaklak? O baka gusto mong i-explain kung bakit tumawag ka sa klinik para tingnan kung nandoon nga ako? Nanlaki ang mga mata ni Julian. Nahuli na siya. At sa halip na humingi ng tawad, sa halip na magpaliwanag, isang bagay na hindi inaasahan ni Amara ang lumabas sa bibig nito. Galit. Bakit? May ginagawa ka bang masama? Kaya ka natatakot? Tumaas ang boses nito. Bakit kailangan mong magsinungaling tungkol sa check-up? Amara, sawang-sawa na ako sa mga pasikreto-sikreto mo. Imbes na maging mapayapa ang pamilyang to, dinadagdagan mo pa ang gulo. Napatanga si Amara. Siya pa ngayon ang may kasalanan. Siya pa ang naging problema. Ginagawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Para sa atin. Sigaw pa ni Julian. Tinitigan siya ni Amara ng diretso sa mga mata. At sa likod ng galit na yon, nakita niya ang totoong emosyon. Hindi galit, kundi takot. Isang matinding takot ng isang duwag na bata na nahuli sa kanyang kasalanan. Wala nang sinabi si Amara. Hindi na niya kailangan. Ang lahat ay malinaw na. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking ama ng kanyang dinadala, ay hindi niya kakampi. Isa rin ito sa kanila. Tahimik siyang tumalikod at pumasok sa kanilang silid. Dahan-dahan niyang nilock ang pinto. Isang maliit na bagay, ngunit para sa kanya, iyon ang unang pader na kanyang itinayo. Umupo siya sa kama at kinuha ang papel kung saan nakasulat ang address ni Atty. Cruz sa Laguna. Tinitigan niya ito. Ito na lang ang natitira sa kanya. Alam na niya ang gagawin. Hindi na siya aasa pa kay Julian. Hindi na siya aasa pa kahit kanino sa bahay na ito. Bukas na bukas, pupunta siya sa Laguna, mag-isa. Maaga pa lang ay umalis na si Amara. Wala siyang ipinaalam kahit kanino. Nag-iwan lang siya ng maikling sulat para kay Julian na nagsasabing kailangan niyang mapag-isa. Dala ang address at ang suklay na garing. Sumakay siya ng bus papuntang Laguna. Ang bahay ni Atty. Ramon Cruz ay simple lang, malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga Monteverde. Napapaligiran ito ng mga halaman
at may isang silyang tumba sa beranda. Isang lugar na payapa, isang kabalintunaan sa magulong katotohanan na malapit ng ibunyag. Isang matandang lalaki na may maputing buhok at mabait na mga mata ang nagbukas ng pinto. Attorney Cruz, tanong ni Amara. Nanginginig ang boses. Ako nga, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Hija? Sa simula, nag-atubili ang abogado. Sinabi niyang matagal na siyang retirado at wala nang tinatanggap na kaso. Ngunit hindi sumuko si Amara. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ina, si Elena, at kung paano siya napadpad sa Cavite. Wala pa ring pagbabago sa mukha ng matanda. Tila isa lang si Amara sa marami nang lumapit sa kanya na may kanya-kanyang kwento. Hanggang sa inilabas ni Amara ang suklay na garing, inilapag niya ito sa maliit na mesa sa pagitan nila. Sa sandaling iyon, ang kalmadong mukha ni Attorney Cruz ay biglang nagbago. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay, na kanina'y nakapatong lang sa kanyang mga tuhod, ay nagsimulang manginig. Dahan-dahan, iniabot niya ang kamay at hinawakan ng suklay na para bang ito ay isang bagay na napakasagrado. Ang suklay na ito, halos hindi marinig na bulong ng matanda. Matagal ko nang hindi nakikita ito. Tumingin siya kay Amara at sa pagkakataong ito, ang mga mata niya ay hindi na mata ng isang estranghero. Ang mga mata niya ay puno ng awa, ng lungkot, at ng bigat ng isang lihim na kinimkim sa loob ng 30 taon. Hija, ang kwento ng nanay mo at ang kwento ng pagkatao mo ay magkadugtong sa pamilyang pinakasalan mo. Sabi ni Attorney Cruz, ang boses ay basag. Umupo ka. Mahaba-habang usapan ito. Sa loob ng maliit na opisina ni Attorney Cruz na amoy luma at papel, ang bawat salita ng matanda ay parang patak ng asido na tumutunaw sa lahat ng pinaniniwalaan ni Amara. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang ina, si Elena, ay dating kasambahay sa isang hasyenda sa Cavite. Doon niya nakilala ang isang binatang nagngangalang Esteban Monteverde. Isang pag-iibigang bawal, isang relasyong itinago sa lahat. Nangako si Esteban ng kasal ng isang pamilya. Ngunit nang malaman nitong nagdadalang tao si Elena, bigla itong naglaho. Itinakwil nito ang kanyang ina at ang batang nasa sinapupunan nito. Si Attorney Cruz, isang batang abogado pa noon at kaibigan ni Elena, ang tumulong sa kanya. Tinulungan niyang itago ang pagbubuntis nito at nang maipanganak si Amara, tinulungan niya itong mag-iwan ng isang maliit na trust fund, isang mana, para sa anak na hindi na nito kailanman makakasama. Bago ito tuluyang lumayo at magsimula ng bagong buhay sa Bicol. Nanatiling blanko ang isip ni Amara. Hindi niya maproseso ang lahat. Pero bakit? Bakit ako ang pinakasalan ni Julian? Huminga ng malalim si Attorney Cruz bago bitiwan ang huling at pinakamabigat na bomba. Dahil nalaman ni Don Esteban ang tungkol sa mana, nalaman niyang may anak siya sa labas. At ang tanging paraan para makontrol ang perang iyon at maitago ang kanyang kasalanan ay ang ipakasal ka sa sarili niyang anak. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Amara. Ang ibig ninyong sabihin, tumingin ng diretso sa kanya ang abogado. Ang mga matay puno ng sakit para sa kanya. Oo, Hija, si Don Esteban Monteverde, ang tunay mong ama. At si Julian, kapatid mo siya. Kapatid. Ang salita ay hindi pumasok sa kanyang tainga. Sumabog ito sa loob ng kanyang bungo. Ang mga halik ni Julian, ang kanyang mga yakap, ang batang dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Automatikong napahawak si Amara sa kanyang tiyan. Ang simbolo ng kanilang pagmamahalan, ang bunga ng kanilang pagsasama, ay bunga pala ng isang kasalanang hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanya. Tumayo siya. Salamat po.
Sabi niya sa isang boses na hindi niya nakilala. Isang boses na malamig at walang emosyon. Alam ko na ang gagawin ko. Hindi na niya hinintay ang sagot ng abogado. Tumalikod siya at lumabas. At sa paghakbang niya palabas ng pinto, kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha, ang pagbagsak ng malakas na ulan mula sa langit. Ang biyahe pabalik ng Cavite ay isang malabong panaginip. Si Amara ay nakatingin lang sa bintana. Pinapanood ang paghampas ng ulan, ngunit wala siyang nakikita. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na salitang kapatid. Basang-basa siya nang makarating sa mansyon. Ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang buhok at damit. Gumagawa ng maliit na lawa sa sahig ng sala. Naroon silang lahat. Si Don Esteban, si Doña Milagros, si Celine at si Julian. Napahinto sila sa kanilang ginagawa. Gulat na nakatingin sa kanyang itsura. Amara, anong nangyari sa'yo? Saan ka nanggaling? Nag-aalalang tanong ni Julian, papalapit sa kanya. Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa center table. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang suklay na garing at malakas itong inilapag sa ibabaw ng salamin. Ang tunog ay bumasag sa katahimikan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Don Esteban. Ang mga mata na minsan niyang iginalang. Ang mga matang kamukha ng mga mata ni Julian. Ano po ang ibig sabihin nito? Nagsimula siya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong sakit at galit. Itay? Ang pagbigkas niya sa salitang itay ay puno ng panunuya. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nilang lahat. Si Celine ay ngumisi, isang ngisi ng tagumpay. Si Doña Milagros ay napahawak sa kanyang dibdib, tila hirap huminga. Si Julian ay namutla na parang isang multo, at si Don Esteban, sa unang pagkakataon, nakita ni Amara na gumuho ang maskara ng kapangyarihan nito. Ang nakita niya ay isang matandang lalaking puno ng takot. Amara, anak? Huwag mo akong tawaging anak! Sigaw niya, at sa wakas, bumuhos ang lahat ng emosyon. Paano ninyo nagawa sa akin to? Paano ninyo nagawang gawin akong pambayad sa kasalanan ninyo? Pinakasalan ko ang sarili kong kapatid, at itong dinadala ko. Napahawak siya sa kanyang tiyan, nanginginig. Dugo ninyo, isang malaking kasinungalingan. Patawarin mo kami, Amara. Umiiyak na sabi ni Doña Milagros. Para lang to sa pamilya. Pamilya! Tumawa si Amara, isang tawang walang saya. Hindi ito pamilya, isa itong kulungan na gawa sa kasinungalingan. Biglang lumuhod si Julian sa harap niya. Niyakap nito ang kanyang mga binti. Ang muka ay basang-basa sa luha. Patawarin mo ako, Amara. Patawad. Mahal kita. Patawad. Hinila ni Amara ang sarili palayo na para bang si Julian ay apoy na nakakapaso. Ang pagmamahal na minsan niyang pinaniwalaan ay isa na ngayong lason. At sa gitna ng sigawan, sa gitna ng pag-iyak, isang matinding kirot ang biglang naramdaman ni Amara sa kanyang puson. Isang kirot na hindi niya pa naramdaman dati. Napasigaw siya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Napatingin siya sa ibaba. Sa kanyang puting bestida, isang patak ng dugo ang nagsimulang kumalat. Sumunod ang isa pa at isa pa. Ang huli niyang nakita, bago siya lamunin ng dilim, ay ang mga mukha nilang puno ng takot at ang pulang mantsa na simbolo ng pagtatapos ng lahat. Ang unang nagmulat sa kamalayan ni Amara ay ang amoy. Amoy ng antiseptic at gamot. Ang pangalawa ay ang puting kulay ng paligid. Ang kisame, ang dingding, ang kumot na nakabalot sa kanya. Nasa ospital siya. Agad siyang napahawak sa kanyang tiyan. Patag na ito. Ngunit may naramdaman siyang mahinang pagtibok sa ilalim ng kanyang palad. Gising ka na pala, ma'am. Isang nurse ang pumasok na may dalang chart. Ngumiti ito sa kanya. Don't worry, ma'am. Ligtas po kayo at ligtas din po ang baby ninyo. Kailangan niyo lang ng kumpletong pahinga. Bawal po ang anumang stress. Sa isang iglap,
Bumuhos ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi luha ng sakit o galit, kundi luha ng pasasalamat. Buhay ang anak niya. Sa kabila ng lahat, kumakapit pa rin ito. At sa sandaling iyon, alam ni Amara na hindi na lang siya para sa sarili niya. Meron na siyang dahilan para lumaban. Sino po ang nagdala sa akin dito? Tanong niya. Ang pamilya niyo po. Nasa labas po sila, naghihintay. Umiling si Amara. Ang desisyon ay biglaang nabuo sa kanyang isipan. Malinaw at matatag na parang bato. Ayoko po silang makita. Please, sabihin niyo po na natutulog ako. Sabihin niyo kahit ano. Ayoko silang makita. Nagulat ang nurse, ngunit tumango na lang. Naiwan siyang mag-isa sa katahimikan ng kwarto. Dito, malayo sa mansyon, malayo sa kanilang mga muka, at sa bigat ng kanilang mga kasinungalingan, nagsimula siyang mag-isip ng malinaw. Kung babalik siya, ano ang mangyayari? Lalaki ang kanyang anak, sa isang tahanang ang pundasyon ay panlilin lang. Tatawagin niyang tatay ang kanyang tiyuhin. Tatawagin niyang lolo ang sarili niyang ama. Ang bawat pagmamano ay magiging isang pag-arte. Ang bawat pagtitipon ng pamilya ay magiging isang pagpapanggap. Hindi. Hindi niya hahayaang lumaki ang kanyang anak sa ganitong uri ng lason. Ang batang ito ay nararapat sa katotohanan. Nararapat ito sa isang buhay na walang bahid ng hiya. Dahan-dahan, sinimulan niyang himasin ang kanyang tiyan. Sinimulan niya itong kausapin sa isip. Anak, patawarin mo si nanay. Hindi ko man maibibigay sa iyo ang buong pamilya na pinangarap ko. Pero ipinapangako ko, ibibigay ko sa iyo ang isang buhay na totoo. Habang ginagawa niya iyon, isang pamilyar na himig ang pumasok sa kanyang isipan. Isang oyayi, ang kantang madalas awitin sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya. Dahan-dahan, sinimulan niyang awitin ito ng pabulong para lang sa kanilang dalawa ng kanyang anak. Isang pangako ng isang bagong simula, isang pangako ng kaligtasan. Nang tumigil siya sa pag-awit, buo na ang kanyang desisyon. Kinuha niya ang kanyang telepono sa bedside table. Hinanap niya ang numero ni Attorney Cruz. Nang sagutin nito ang tawag, ang boses ni Amara ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado, puno ng isang kapayapaan na ngayon lang niya naramdaman. Attorney, sabi niya, tulungan niyo po akong maging malaya. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas na parang isang bagyo na unti-unting humuhupa. Sa tulong ni Attorney Cruz, nanatili si Amara sa isang ligtas na lugar habang inaayos ng abogado ang lahat. Hindi na siya muling tumapak sa mansyon sa Cavite. Ang mga gamit niya, lalo na ang baul ng kanyang ina, ay ipinakuha na lang niya. Isinampa ni Attorney Cruz ang petisyon para sa annulment of marriage. Ang dahilan, mistake of identity at psychological incapacity. Hindi na kailangan pang ilabas sa publiko ang buong katotohanan. Sapat na ang mga ebidensyang hawak nila para makuha ang pabor ng korte. Ang balita ng kanilang paghihiwalay ay kumalat sa kanilang maliit na komunidad. Para sa mga tsismosa tulad ni Aling Thelma, si Amara ang naging kontrabida, ang babaeng iniwan ang mabait na asawa at ang mayamang pamilya. Hindi nila alam ang tunay na kwento. At para kay Amara, mas mabuti na yon. Ang kanilang maling paghuhusga ay isang maliit na presyo para sa kanyang kalayaan. Kasabay ng pagguho ng kanyang kasal ay ang pagguho ng imperyo ng mga Monteverde. Dahil sa eskandalo at sa mga utang na hindi na kayang pagtakpan, nagsimulang kunin ng mga bangko ang kanilang mga ari-arian. Ang pangalang Monteverde, na minsan ay simbolo ng respeto at kapangyarihan, ay naging simbolo na ng hiya. Isang hapon, habang nagbabasa ng libro, sinabi ni Attorney Cruz na may bisita siya. Si Julian, ayoko siyang makita. Mabilis na sagot ni Amara. Hija, nasa labas lang siya. Hindi siya aalis hanggat hindi ka niya nakakausap, kahit sa huling pagkakataon.
Pumayag si Amara ngunit sa isang kondisyon. Sa pinto lang sila mag-uusap. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isang Julian na ibang-iba sa lalaking minahal niya. Payat ito, magulo ang buhok, at ang mga mata ay walang buhay. Wala na ang yabang, wala na ang galit. Ang natira na lang ay isang lalaking basag. Amara, sabi nito, ang boses ay paos. Hindi ako naparito para humingi ng tawad. Alam kong wala akong karapatan. Gusto ko lang sabihin na sana maging masaya ka. Kayo ng bata. Hindi umimik si Amara. Tinitigan niya lang ito. Tungkol sa mana. Dugtong ni Julian. Ibibigay sa iyo lahat ni Papa bilang kabayaran. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Putol ni Amara. Ang boses ay malamig. Wala akong kukunin sa inyo. Kahit isang sentimo. Tumulo ang luha sa mga mata ni Julian. Tumango ito. Alam ko. Alam ko. Pagkatapos noon, tumalikod na ito at naglakad palayo. Isang anino ng lalaking minsan niyang pinangarap makasama habang buhay. Ilang buwan pa ang lumipas. Isang araw, isang makapal na sobre ang dumating para kay Amara. Galing sa korte, sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ito. Sa loob ay ang desisyon. The marriage is hereby declared null and void. Tapos na. Tapos na ang lahat. Hindi siya nakaramdam ng saya. Hindi rin siya nakaramdam ng lungkot. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim at payapang ginhawa. Para siyang isang bihag na sa wakas ay nakalabas sa kanyang selda. Maingat niyang tiniklop ang papel. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Ang araw ay papalubog. Nag-iiwan ng kulay kahel na guhit sa kalangitan. Isang pagtatapos. Pero alam niya, para sa kanya at sa kanyang anak, ito rin ang simula. Makalipas ang ilang linggo, lulan ng isang bus, nilisan ni Amara ang Maynila. Ang kanyang tiyan ay malaki na. Malapit nang isilang ang bagong yugto ng kanyang buhay. Bumaba siya sa isang simpleng bayan sa Laguna. Walang nakakakilala sa kanya dito. Walang nakakaalam ng kanyang nakaraan. Huminga siya ng malalim. Nilanghap ang hangin ng kalayaan, ngumiti siya, at nagsimula siyang maglakad. 5 taon. 5 taon ang lumipas, mula nang bumaba si Amara sa bus na yon. Dala lang ang isang maliit na maleta at isang malaking pag-asa. Sa isang maliit na paupahang bahay sa Laguna, itinaguyod niyang mag-isa ang kanyang anak. Pinangalanan niya itong Marco. Hindi mula sa pangalan ng kahit sinong Monteverde, kundi isang pangalang pinili niya para sa kanya lang. Hindi naging madali ang buhay. Nagtrabaho siya bilang mananahi, tumanggap ng mga labada, at nagluto ng mga kakanin na ibinebenta niya sa palengke. Ang bawat araw ay isang pakikibaka, ngunit sa bawat pagod, sa bawat hirap, isang tingin lang sa natutulog na mukha ni Marco ay sapat na para magkaroon ulit siya ng lakas. Sa paglipas ng panahon, nakaipon siya ng sapat para makapagpatayo ng isang maliit na bahay. Sa tabi nito, nagtayo siya ng isang maliit na silid. Ito ang naging kanlungan ni Maria, isang maliit na center kung saan ang mga babaeng buntis at inabuso ay maaaring humingi ng tulong at payo. Ang kanyang sakit ay ginawa niyang lakas para tulungan ng iba. Nay, bakit po wala akong tatay? Ang tanong na yon, mula sa 5 taong gulang na si Marco, ay dumating isang hapon habang tinutulungan siya nitong magdilig ng halaman. Hindi nagulat si Amara. Alam niyang darating ang araw na ito. Umupo siya sa tabi ng anak. Pinantay ang kanyang mga mata sa mga mata nito. Walang bakas ng pagsisinungaling, walang pagtatago. Anak, simula niya. Ang boses ay mahinahon at puno ng pagmamahal. Lahat tayo, may nanay at tatay. Ang tatay mo, nagkaroon lang ng isang malaking pagkakamali noon. At minsan, kapag ang mga tao ay nagkakamali, kailangan nilang ayusin yon ng mag-isa. Pero hindi ibig sabihin noon na
Hindi ka niya mahal, ha? At ang pinakamahalaga sa lahat, nandito si nanay. Ako at ikaw. Tayo ang pinakamagandang pamilya sa buong mundo. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Naramdaman ni Marco ang katotohanan sa mga salita ng ina. Ngumiti ito at niyakap siya pabalik. Ang buhay nila ay simple, payapa, puno ng katotohanan. Isang umaga, habang naghahanda ng almusal, isang kartero ang kumatok. May iniabot itong isang sulat para kay Amara. Ang kanyang puso ay biglang kumabog nang mabasa ang pangalan ng nagpadala sa likod ng sobre. Julian Monteverde. Nakatayo lang siya roon, hawak ang sulat. Isang piraso ng kanyang nakaraan na hindi niya inaasahang babalik pa. 5 taon na siyang malaya. 5 taon na siyang payapa. Ang pagbukas ba sa sulat na ito ay parang pagbukas sa isang pinto na matagal na niyang isinara. At nilock? Ang kapayapaan na kanyang pinaghirapan, mawawala ba ito? Tinitigan niya ang sulat. Sa isang iglap, nag-atubili siya. Gusto niya itong itapon, sunugin, at magpanggap na hindi ito kailanman dumating. Ngunit nakita niya si Marco sa sala, masayang naglalaro. At alam niyang hindi na siya ang dating Amara na tumatakbo. Isa na siyang ina na kayang harapin ang lahat. Huminga siya ng malalim. Dapat ba niyang basahin ito? Pinaupo muna ni Amara si Marco sa harap ng telebisyon bago siya pumunta sa kusina. Hawak ang sulat. Sandali siyang tumayo sa tapat ng bintana. Pinanood ang mga ibong lumilipad sa maaliwalas na langit. Kalayaan. Ito ang salitang paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Dahan-dahan, pinunit niya ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang papel. Ang sulat kamay ni Julian, pamilyar ngunit tila pagod, ang bumungad sa kanya. Amara, 5 taon na. 5 taon na akong sinusulat ito sa isip ko. Hindi ko alam kung paano sisimulan at hindi ko rin alam kung may karapatan pa ba ako. Hindi ako humihingi ng tawad dahil walang kapatawaran ang ginawa ko. Ginawa namin. Gusto ko lang malaman mo na gabi-gabi. Pinagdurusahan ko ang lahat. Gumuho ang pamilya natin, Amara. Si Papa, matapos mawala ang lahat, inatake sa puso. Si Mama, inaalagaan na lang siya ngayon. Dala-dala ang bigat ng kanyang pagsisisi. At si Celine, umalis siya at hindi na muling nagpakita. Ako? Sinubukan kong ayusin ang sarili ko. Nagtatrabaho ako ngayon bilang isang ordinaryong empleyado. Simple lang. Malayo sa buhay na kinagisnan ko. Araw-araw, sinusubukan kong maging isang mas mabuting tao. Isang taong karapat-dapat sa hangin na hinihinga niya. Hindi ko hinihiling na bumalik ka. Hindi ko hinihiling na makita ang bata. Ang tanging hiling ko lang. Sana, sa puso mo, dumating ang araw na mapatawad mo ako. Hindi para sa akin, kundi para sa'yo. Para tuluyan ka nang maging malaya. Julian, tiniklop ni Amara ang sulat. Wala nang luhang tumulo. Wala nang galit. Wala nang sakit. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na awa. Awa para kay Julian. Para sa isang pamilyang sinira ng sarili nitong mga kasinungalingan. Tumingin siyang muli sa labas, sa kanyang anak, na ngayon ay tumatakbo sa kanilang maliit na hardin, humahabol sa isang paru-paro. Napagtanto niya, matagal na pala siyang malaya at matagal na rin pala niyang napatawad si Julian. Hindi niya kailangan ng sulat na ito para maramdaman niyon. Ang pagpapatawad pala ay hindi isang malaking desisyon na ginagawa sa isang iglap. Ito ay isang maliit na bagay na nangyayari araw-araw. Sa bawat pagngiti niya kasama ang kanyang anak. Sa bawat pagtulong niya sa mga babae, sa kanyang kanlungan, sa bawat umaga na ginigising siya ng sikat ng araw at hindi ng takot. Lumabas siya ng bahay at lumapit kay Marco. Binuhat niya ito at niyakap ng mahigpit. Hinalikan niya ang buhok nitong mabango. Mahal na mahal kita, anak, bulong niya. Mahal na mahal din po kita, nanay, sagot ng bata.
Ang mga braso'y nakapulupot sa kanyang leeg. Habang yakap ang kanyang anak, habang nakatingin sa maliit ngunit totoong mundo na kanyang itinayo, isang huling kaisipan ang pumasok sa kanyang isip. Isang katotohanang ibubulong niya sa kanyang anak. Pagdating ng tamang panahon, isang aral na mananatili sa kanya habang buhay. Hindi kita iniligtas mula sa kanila, anak. Iniligtas kita mula sa isang kasinungalingan.